vloggers, mga supporters ni PRRD nagpaparinigan, nag-aaway-away dahil sa usapin ng ayuda. Ayuda, no, not ayuda, but well, yeah, some kind of ayuda, relief goods, 'di ba? Itong kagustuhang tumulong sa mga sinasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Of course, yung iba naman po kasi may mga foundation sila, may mga yeah, it's foundation and kawang-gawa thing na dati na nilang gawain. Kaya lang nga po dahil nga medyo uminit yung usapin ng mga panunulisit, donation drive, fun run, bentahan ng mga merch, at kung ano-ano pa na pinagkakakitaan ang pangalan ng mga Duterte, including po yung Office of the Vice President. Medyo nahiya na po yung iba na i-push ito. Pero meron pa rin pong siguro pinangatawanan, baka o ba't sila mahihiya kung alam naman nila na bukal sa kanilang kalooban ang tumulong sa mga nangangailangan ngayong panahon ng bagyo. And of course, given yan mga ate at kuya, dahil ang Office of the Vice President ay binawasan ng budget, hindi ba? Maraming gustong tumulong sa Office of the Vice President by donating rice, sardinas, noodles, at kung ano-ano pa. Alam niyo mga ate at kuya, ako, I am very sad to say, no, ayoko at hindi, well, meron akong ate dati na taga-US na ayaw namin na nagdo-donate kami ng sardinas at noodles. Kasi sinalanta na nga ng bagyo, ganun pa papakain mo. Hindi naman mahihirap ang mga sinasalanta ng bagyo, okay? Hindi naman lahat ng nakatira sa mga bahaing lugar sa Pilipinas ay talaga namang kapuspalad. Meron din namang mga may kaya-kaya sa mga yan, sa mga lugar na yan. Therefore, hindi naman sila sanay kumain ng sardinas at noodles. Okay? So kami nung ate ko from the States, dati tumutulong kami, pero hindi namin ginagamit ang pangalan ng mga Duterte or ang Office of the Vice President. At ang binibili namin mga kababayan, ang gusto namin laging bilhin, at yun nga yung sinasuggest ng ate ko sa States, no, kahit sinong gusto yung tulungang vlogger na willing, kasi di ba naputukan kami dati ng Bulkan Taal, and then after ng COVID, and then may mga bagyo-bagyo rin after. So tuloy-tuloy kami sa pamimigay noon. Pero hindi kami nanunulisit para tapos gamit ang pangalan ng mga Duterte, no. Talagang ano lang 'yun, kami 'yun. Okay, OFWs from the US na ayaw magpa-identify ng kanyang pangalan or ng kanyang pagkakakilanlan, and ako bilang vlogger, ako 'yun, ako yung naka-front. Ang binibili namin mga kababayan, mga spam, mga ganon. At least mamahaling canned goods, okay? Wala na sa mga nakakaasim ng sikmura na yan, na nakaka-acidic pa, di ba? Diyos ko, binagyo na nga, stress na nga, ganun pa papakain mo. So, bili rin ng mga prutas, bigas, kung ano-ano pang pangangailangan, toiletries, ganyan. Pero hindi yung mga mumurahin. Given na kailangan magtipid sa pagtulong at hindi naman ganun kalaki ang malilikom, pero, di ba, kapag nakita po ng ating binibigyan ng mga relief goods na, ay, parang masarap itong inaabot. Tsaka yung mga niluto na mga ate at kuya, may mga kinakausap kaming mga, 'di ba, yung mga nagpa-pack na ng mga lunch, ganyan, ang sasarap. And then may mga tumulong pa na foreigners, okay, mga Koreano, ganyan, lalo na nasabugan kami ng Bulkan. Talaga mga fried chicken, mga spaghetti, mga mamahaling pastang apakasarap. Bonggacious, plus mga damit-damit mga kababayan, kasi ano, nasabugan kami ng Bulkan ay 'di ba, nainiwanan ng mga evacuees yung kanilang mga bahay-bahay, o ang bitbit lang talaga nila mga importanteng dokumento, ganyan. Tsaka yung mga siguro mga jewelries nila, pero yung mga damit, iilan lang yung nabitbit. So, yun nga, pati mga clothes, ganyan, used clothes ay nagawa rin naming malikom, hindi ba? Without using the name of the Dutertes and the office of whatever government that is. Kasi sinasuggest nga po, may budget naman ang Pilipinas for katulad na lang ng contingency funds or emergency funds, mga kababayan, which sa tingin ko ubos na nga. Dahil waldas naman tong gobyernong ito at wala naman ang administrasyong yan, ang nangiwi, di ba? Waldas naman. So, yeah, ubos na ang pera ng Pilipinas, di ba? Wala nang madudukot, katulad ng mga emergency funds, contingency funds, at kung ano mga pondong inilalaan sa mga emergency ganito, ay nangangalhati pa lang ng taon, wala na, ubos na ang pera. So, yan ang nakakalungkot, kaya napipilitan din yung iba po na mag-donation drive. Kaya lang syempre, masisilip at mapupulaan pa rin unless magpo-provide kayo ng accounting. Yung word na liquidation na yan, ibig mo lang sabihin yan, inubos mo na yung natanggap mo. Pero nasaan yung proper accounting? Magkano ang na-receive mo? Kailan? Para saan? Ano pangalan? Sabi ko nga, tabunan mo na lang. Taga saan? Taga US ba? Taga Japan? Taga Canada? Taga kung saan-saan?
ilagay mo, 'di ba, lista lahat, pati yung expenses mo, baka nagpagasolina ka, may sinuwelduhan ka pang tao. Agree ba kayo sa akin mga kababayan? Ganyan dapat yung transparency, lalo at kinakaladkad niyo ang pangalan ng mga Duterte. So, Ate MJ is one of those people na may foundation na binigyan nga rin ng award ni VP Sara sa Davao, 'di ba? Kasama yung si Alpot ba 'yon? Sino 'yon? Ah, okay naman audio natin mga kababayan, ano? So, siguro bibilisan ko na lang yung discussion ng mga topics na ni-ready ko kasi ang goal ko talaga mga ate at kuya sa vlog na ito ay basahin lang yung inyong comments at makipaghuntahan lang sa inyo. Kumbaga light moments lang tayo. Kaya lang ni-ready ko na rin kasi and tinitimbang ko yung both sides dahil nga nagpaparinigan na may nanunulsul pa, so hindi po maganda ang nangyayari. Again, ako po ang pinakabata sa kanila. Sa tingin ko ha, kasi syempre 16 years old pa lang ako. Wala kayo kumontra. Hindi ko naman, sigurado hindi nila ako pakikinggan, pero kung ilalagay lang nila yung sarili nila sa perspective ng mga taong katulad natin na nakamasid, nag-oobserba at tinitimbang yung kanilang mga bangayan, masasabi niyo po na may point tayo. Okay? Ito lang po yan, ganito lang yan kasimple. Kasi parang nagpaparinigan na ngayon si Ate MJ at saka si Miss Cathy Binag. Si Miss Cathy Binag kasi, alam nyo, may malalim na kwento. Pero mag-subscribe kayo sa Princess Maui 2. Doon ko isi-share sa backup channel natin. Yung mga mata ng kabilang parlor or mata ng mga double agents at kung hindi man taga kabilang parlor, edi manood na lang kayo kung kailan ako magla-live sa Princess Maui 2. May backup channel po tayo mga kababayan, hindi ba? But shoutout po sa mga bagong subscriber natin dito sa Princess Maui 1. Again po, hanapin nyo lang Princess Maui 2. And may isi-share ako sa iyong chika patungkol sa bangayan na ito. Alright? Maybe mamayang gabi, Philippine time, isi-share ko sa inyo yan. Pero dito po, si Miss Cathy Binag, ang ginawa niya, nag-post siya ng website or page or, I think website ng Office of the Vice President. Nandun yung phone number, nandun yung email, address, di ba? So, hindi alam ni Miss Cathy Binag na hindi sa Office of the Vice President dinidiretso yung mga donations na mga bigas-bigas, ganyan, groceries, toiletries, kundi parang may isang office ang for relief operations ang Office of the Vice President na hiwalay doon sa opisina ng Vice Presidente. Meron talaga at alam na yan ni na Ate MJ, familiar na sila kasi noon pa man tumutulong na sila, di ba? Hindi lang sa Office of the Vice President pero I think kung sino man tinutulungan nila. Pero alam nila kung saan dadalhin yung mga nasusolicit nila, 'di ba? Or mga nabibiling mga relief goods na ito. Ano ba tawag sa kanila? Relief goods? Whatever, donation, kung ano man yan. Oo, ganun. Ano ba tawag? Relief goods yata, no? Hindi ako familiar kasi hindi ako active sa ganyan. At nahihiya nga po ako pagdating lalo sa usapin ng pera. Agad maaari iwasan natin yung usapin ng pera. Hindi katulad ng libag-libag sa dako. Laging involved sa usapin ng pera, tapos binabato niya sa amin yung putik na nasa sarili niya, di ba? Okay, so, ang point dito mga kababayan ay, sina Ate MJ, parang nagkakaparinigan sila ngayon sa, puntahan nyo na lang yung kanilang, maybe silipin natin, mabilisan lang. Okay, hold on. Kasi sina Ate MJ nga, parang naging hesitant ito na mag-donation drive or, di ba? Kaya lang syempre, sanay siya na tumutulong, alam na niya yung processes and whatnot, alam na niya yung operations, so nanghihinayang siya na hindi makatulong sa mga binabaha ngayon. Miss Cathy Binag, on the other hand, is marami kasing nagtatanong kay Miss Cathy Binag kung paano tutulong, so tinuturo na lang niya sa Office of the Vice President. Yun lang yun. Kaya lang siguro may mga nanunol sa magkabilang panig, kaya naman nagkakaparinigan at medyo nagkakaroon ng conflict. So I'm at the page of Ate MJ. Okay. Ayan, parang pinost niya na mali, mga kababayan, yung info na binigay ni Miss Cathy kasi wrong address daw ito. Sa Manresca, Quezon City po ang OVP Disaster Operations Center, hindi sa Mandaluyong. Ang nasa Mandaluyong po, medyo kanan, malapit sa SMDC Light Residences, ay
yun yung office of the Vice President. Okay? Hindi ko pinapupuntahan although in-invite na kami dati ni VP Sara. So, kumbaga ang pinalalabas po ay fake news si Miss Cathy Binag. Kasi ang post nga niya, ito, all those who are messaging me, sabi ni Miss Cathy Binag, wanting to help the victims of this typhoon, kindly send your in-kind donations directly to the office of the Vice President. Ayun niya yung address, sa Robinson Cybergate Plaza, along EDSA po yan, mga kababayan, kahaba ng EDSA, may phone number, may email din yata. So, kinorek yan ni Ate MJ, mali ang pinapakalat nyo. Pinapakalat? Mali yung address na pinost nyo. Sana maano no, sana may gumagamit man lang ng euphemism. Kaya lang who am I para makinig sila, 'di ba? Gumamit, if not euphemism, ayusin yung semantics kasi kung medyo maanghang ang salita, pangit ding pakinggan. Matagal at paulit-ulit ko na rin sinasabi na para sa mga may kaya mag-donate at magpadala yada-yada. We are simply making it easier for the buyers, donors. Do not solicit funds, ganyan. We are also making it easier sa OVP, DOC, ganyan, Disasters Operations Center. Wala akong pakialam sa intriga. Oh. Wala namang nang iintriga. Which good, wag lang ma-offend kasi syempre may mga sulsol. Alam niyo kung ako tatanungin yung mga kababayan, kung magdo-donation drive ang isang vlogger or isang Duterte-aligned personality, walang problema kung pangalan mo ang nakabalandra. Hindi ka naman politiko, wala ka namang balak yatang tumakbo, di ba? So, hindi mo na kailangan pang makipag-coordinate sa Office of the Vice President kasi ang dating dyan, parang dual purpose eh. Parang, okay, tumutulong ka at the same time, ayaw mo na mabatikos ka, kaya gagamitin mo ang Office of the Vice President. Matik yun na kapag ang tutulong mo ay ang ginagamit mong front ay ang Office of the Vice President, hindi ka na mapupulaan dahil ano yun Duterte yan, tama? Pero kung talagang gusto mong tumulong, ako mga kababayan, kung gusto kong tumulong sa kapwa ko, hindi ko na para sabihin na doon na kayo wala nang involved na Office of the Vice President, wala nang involved na pangalan ng Duterte. Ako si Maui, vlogger ako, gusto kong tumulong sa kabarangay ko, pahingi ng donations, pahingi ng GCash, pahingi ng padala kayo, OFWs, mga ate ko, walang masama. Dahil, ang gagawin mo lang, para transparent, mga kababayan, mga nanonood sa akin, halimbawa, ako yung nagre-raise ng funds, para transparent, ililista ko ang lahat ng iyong pangalan, pati petsa ng pagpapadala nyo, amount na binigay nyo, taga saan kayo, tatabunan ko na lang for your own privacy. Ngayon, sabihin nyo sa mga magpapadala sa akin kung wala sa lista, yung yung proper accounting. Yung mga liquidation, utot-utot na yan, kulang pa yan kung tutuusin. Proper accounting, kompleto, ikay, listang-lista. Magkano ang nalikom lahat, magkano ang binili, may resibo baga, baka mamaya kinausap mo yung wholesaler o yung bibilhan mo ng bigas, baka mamaya may kickback ka pa or may commission ka pa kasi long time partner mo, di ba mapupulaan ka? This is Maui Spencer's ayuda for binagyo ng krising-krising at mga paparating pang 3 bagyo. That's it. Ang nalikom ko, 200,000 pesos. Ito ang pinagkagastosan. For bigas, 100,000. For groceries, 50,000. For logistics, 30,000, 20,000. Nag-utos ako ng mga taong magbubuhat ng mga bigas dahil hindi ko pwedeng usapin yung mga military ng mga US military dahil nga ang EDCA ay ayaw ipagamit. Umusap ako ng mga kaibigan kong malalakas at mga brusko, binayaran ko ng 500 a day. Kung abonado ako, ilalagay ko dun abonado ako. Kung may natira pa, okay, fine. Anong dapat gawin dito? May bibilin pa ba? O kayo bang nagbigay sa akin? Gusto nyo ba na meron naman akong pangkain ko? Kasi magugutom din ako, tao lamang. Meron bang ipinadala kayo na just for me, for my gasoline, for whatever, di ba? Maybe accommodation kung halimbawa ang operations ay nasa Maynila kasi doon mas maraming tinamaan ng bagyo, halimbawa. Yun ang mga ganyang bagay, di ba? Wag na nating, ako opinion ko lang to, walang masama na dumidikit sa Office of the Vice President, 'di ba? Pero kung totoong may transparency ganun,
Agree ba kayo mga kababayan? Ganun ang paglilista. Name na nagpadala, taga saang bansa, magkano ang pinadala para saan? Baka mamaya sabihin, Maui, dahil natutuwa kami sa'yo, sa 10,000 ipapadala namin sa'yo ang 2,000. Pangkain mo, pambili mo ng damit, pambili mo ng payong, kung ano pa man, the rest, gamitin mo sa pamimili ng bigas at tulong. Kasi syempre mapapagod ka rin, 'di ba? Maglalaan ka rin ng oras. Maano man lang bang may pangmeryenda ka, may pang Starbucks. Wala na sa paggamit-gamit pa ng Duterte, yada yada. Kasi again mga kababayan, kung ikaw meron kang binibilhan na suki ng bigas, hindi po natin maiaalis sa mga tao na magduda na baka mamaya may kasunduan na kayo na i-declare nila sa resibo mo na 1,700 ang isang sakong bigas, pero pala nakukuha mo ng 1,500. May kickback kang 250. I'm not saying ganyan ang ginagawa ni na Ate MJ kasi suki mo na yan eh. Okay, may negosyo, may bigasan sila tapos papakyawin mo, 1,000 sako bibilin mo, hindi malayong bigyan ka ng discount. And then after ng iyong donation drive na yan or after ng, di ba? After ng well, tinuturo naman daw doon, diretso na, right? O, doon ka na bumili, ayan ang presyo. Eh, kahit pa, may magdududa. Tapos, gamit nyo pa yung pangalan ng mga Duterte, opisina ni VP Sara, may maghihinala. Right? Hindi natin may iwasan. May malisyoso, merong nakakaintindi. So, ano sa tingin nyo mga kababayan? Huwag nang gamitin ang OVP and then maging transparent na lang. Yung liquidation kasi, it means na inubos mo na yung padala sa'yo, that's it. Pero yung proper accounting, nasaan? Nakalista ba ang pangalan ng donors? Baka mamaya may hindi ka na ilista. Okay? Yun yung dapat, ikay. From day 1 hanggang day 7, nakalista lahat. O baka mamaya yung pinadala, ito lang ang nakalista dahil para talaga to sa bigas, para to sa sardinas na tig 17 pesos. Hindi ako kakain yan. Anyway, kung mabibigyan ako niyan, talagang siguro kapag wala ka ng makain, right? Minsan kasi kami mga kababayan, pandesal, may palaman na nga, gulay, prutas, ganun, 'di ba? Kasi binagyo na nga ganun na ang sitwasyon tapos pakakainin mo pa ng Anyway, estilo nila 'yon. So, who am I to judge? Tama ba mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.